Marami nagtatanong sa akin na ganito, Sir JF, ano ba talaga ang profession mo? Para naman na malaman namin kung sino yung aming pina-follow o sinusundan. At meron din naman yung mga nambabash, ano? Minsan ay, kadalasan actually, nakakatanggap ako ng insulto. At meron nga isang tao na kilala sa malaking solar group sa Facebook ay nag-message sa akin na gano'n na lang ang pamalit sa akin, ano? At gano'n na rin lang pagmayabang niya sa akin. Pero sa akin naman, di ako naapektuhan. Dahil ang katwiran ko sa mga ganyan ay kilala ko naman yung sarili ko. Alam ko kung ano yung narating ko sa buhay. Alam ko kung ano yung kalagayan ko sa buhay. Hindi naman tayo nagmamalaki din at nagmamayabang. Pero ang ibig sabihin ko lang ay hindi tayo apektado sa gano'n. Wala ni sino man ang pwedeng sumira sa ating kumpiyansa, no? At ang katwiran ko nga dyan, kapag medyo nagkaanuhan na ng usapan, pabiro nga, ano, sinasabi ko na, well, insultuhin mo man ako, maliitin man ako, yan ay hindi naman nakaka-apekto sa amount ng pera ko sa bangko. Wala namang katumbas na libo yan, eh, no? Bawat insulto ay nababawasan yung amount ng account mo sa bangko. Ganun ang katwiran ko dyan. So, dinadaan ko lang sa biro na gano'n. Pero ang ibig sabihin lang dyan sa mga tweet ay parang aso lang na kumakahol na hindi ka man kinakagat. Pero ako ay nagre-react sa mga bagay na kapag nailagay na sa panganib yung aking pamilya, yung physical lang umatake, doon yung makikita kung paano ako magre-react. Pero sa mga ganyang bash-bash lang, I don't think merong makatinag sa akin. Hindi naman tayo nagmamalaki. So, hindi natin pinapansin yan. Huwag kayong mag-aalala. Doon naman sa mga seryosong gustong malaman kung ano talagang trabaho ko, ay ganito. Sasagutin na natin ng diretsuhan. Ako po ay isang technical chief o CTO sa isang maliit na solar company. Maliit lang naman yung kumpanya namin. Pero okay din naman yung aming mga kliyente. May mga kalakihan din naman, ano. At ang mapapanood nyo sa video, ito ay isang field work kung saan ako ay pupunta sa installation site. Merong 4 na tao doon. 2 yung magtatrabaho sa bubong, magkakamit ng mga solar panel. At isa yung nasa ibaba para mag-assist. Tapos yung isa doon ay electrician. Magbibigay ako ng instruction, mag-check na rin kung ano yung natapos nila, ano. So malayo ito mula sa opisina, kaya nag-drive tayo ng ilang minuto. So sana sa pagkapanood nyo sa video ito ay malaman nyo o magkaroon kayo ng kasagutan sa inyong mga tanong kung ano talaga ang profession ko at ginagawa ko dito sa Europe. Panoorin natin ang video. Good morning. Magandang araw sa inyo lahat. Isang magandang araw ng Sabado. Oras po natin ay 7:37 ng umaga. Ang temperature namin dito ay 9 degrees. No? Winter na kasi. Tayo ay on the way sa isang project natin. Ang 35 to 40 minutes ang driving. Ako yung manggagaling sa bahay. So, mag-check tayo ng mga technical team natin doon kasi nagtatrabaho sila. Ang inaalala ko lang, 35 degrees yung tilt angle ng bubong at metal flat, may pagkamakinis yung yero, no? Kapag medyo nabasa, kahit ambon lang, ay madulas. Hindi ko alam kung tumuloy yung technical team ko doon, pero kung hindi man, ay dapat nag-send na yun ng SMS sa akin kanina. Kung ano man, baka sakali tayo, pupunta pa rin tayo doon. Kasi yun ang aming usapan. Sabado ng umaga, mga alas 8, nandun na kami, makikita-kita. Ako naman, hindi naman ako magtatagal doon. Mga 30 minutes na ako doon. 15 to 30 minutes. Uwi na naman ako. Check ko lang sila kung nandun nga sila. At check ko na rin yung progress ng kanilang installation. Last time, natapos nila yung kabilang side ng bubong. 30 modules yung kanilang na-mount. Ngayon naman ay yung dito naman. 30 solar panels naman ang kakabit nila ngayon. Then the next day, magkakabit na ng ayusin na yung mga PV cable. At yung electrician ko ay kakabit na yung inverter at saka yung mga safety devices.
Okay, so samahan nyo ako. Magda-drive tayo sa expressway. Iwan ko kung may papakita ko sa inyo. Pero ganun pa man, trabaho muna tayo sa weekend. Malapit na tayo, mga ilang minuto na lang doon na tayo. Magra-ride tayo dito sa tapos tuloy-tuloy na doon sa installation site. Dire-diretso na lang itong tinatahak natin. Less than 5 minutes andun na tayo sa sa site. Makikita na natin kung may nagtatrabaho ba o wala. Kung di man sila nakaakyat ng bubong, yung scaffoldings, malamang nilipat nila yung from other side ng bubong dun sa kabila, kasi tapos na nga yung kabilang side na maglagay na solar panel. So siguro ang ginagawa nila ngayon ay naglilipat ng scaffoldings. Matagal-tagal din na-assemble yun. Disassemble muna, tapos assemble ulit sa kabila. Mga ilang minuto rin yun, 30 to 45 minutes. Tingnan natin. Sumadulas sa kalsada rito. Tahan lang tayo. Ginagawa namin ngayon. Pangalawa na yan dito sa area na to. Ang una naming ginawa ay yung natatakpan ng building na yan. Sa likod niyan, meron pang isang building na mas malaki dyan. Yun, nakabitan din namin yun ng 20 kilowatt na inverter, 24.6 kilowatt peak na solar panel. Ayun, may nagtatrabaho. Tama nga ako, gumagawa sila ng scaffoldings. Nililipat na yung scaffoldings. So ipagpamanin kung hindi ko na isinama ang
pagbibigay ng instruction sa vlog. Dahil unang-una, pinaka-importante ay medyo sensitive kami dito sa Europe pagdating sa mga privacy. Kung mapapansin nyo, naka-blur din yung doon, yung pangalan mismo ng building. At mamaya-maya may makikita kayo sa overhead picture, naka-blurred din yung mga surroundings. Dahil sensitive kami dito pagdating sa privacy. Hindi ko na rin nakita yung mga mukha ng aking technical team dahil yun nga, yung privacy nila at saka paggalang na rin kung ayaw nila makita sa video. Okay? So, papakita ko sa inyo yung building from top view, overview natin. So, kung makikita nyo, ito yung tinatrabaho nila. Itong picture na to, tapos na, tapos na yan, yung magkabilang side ng bubong. Nakabitan na ng solar panel. Yan na yung kuha ng drone na kompleto na yung solar panel. At yung nandun, sa taas na yon, yung building doon. Yun yung tinutukoy ko na building nasa likod nitong unang nakita nyo, Tapos kailan lang ay may nakausap kami na gusto niya rin magpa-install ng same system. So itong tatlong ito na nasa picture, nag-create yan ng domino effect dahil yung pinakauna doon sa itaas, yung pinakataas doon, siya yung unang nagpakabit at hindi ko nga na-i-vlog yan kasi tumulong ako dyan sa pagkabit ng solar panel kasi nung kinabit namin yan ay medyo mainit-init pa at kailangan ko rin ng konting exercise. So lahat ng solar panel yan ay kasama ako sa nagkabit. Nag-hands-on po ako dyan. At makikita nyo rin yan sa isa sa mga post ko sa Facebook, sa aking Facebook account. At soon, yung nasa kanan na yan ay kakabitan na rin namin. Matapos namin ma-finalize ng isa na to, yan naman ang susunod namin. Okay, balik tayo sa ating vlog at sana ay huwag kayong bumitaw, tapusin nyo pong panoorin ang video na ito. Nakausap na natin ang ating technical team. Binigyan ko na lahat ng instruction kung ano dapat gawin ngayon. Ang estimated time of completion nito ay ngayon, mga solar panel kompleto na, pati yung mga wirings niya, mga cables. At sa susunod na araw, indoors na ang trabaho. Yun na yung mga inverter sa safety devices. Tapos ikakabit na sa pinaka-main na DU or grid. Tapos commissioning na. So yan po ang ating vlog. At tayo on the way na sa bahay para ma-enjoy natin ang weekend.